Mga kwento ni Fermo. May mga tao talagang hindi kayang tanggapin sa sarili na hindi lahat ng pagkakataon ay sasang-ayon sa kanilang swerte. Kahit na lantaran ng tinatanggihan ay pilit pa ring iginigiit ang pansariling kagustuhan. Kagaya na lamang ng kwentong ibabahagi ko ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Janice. Nakatira dito sa Pulilan. Matagal na akong nakikinig sa channel mo. Pandemic pa. Kaya naman gusto ko ring magbahagi sa inyo ng isang kwentong hango sa tunay na karanasan. Pero hindi ko sariling karanasan ang ibabahagi ko, kundi karanasan ito ng aking amang si Lorenzo at ang kanyang pinsan na tawagin na lamang natin sa pangalang Lester. Nangyari ang kaganapang iyon sa isang liblib na baryo sa lugar ng Nueva Ecija, kung saan napadpad ang pamilya ni Papa kasama ang kanyang pinsang si Lester. Nagawi sila doon gawa ng ang isa sa kanilang kaanak ang nag-alok sa kanyang amang doon na lamang manirahan. May inaalok umano itong trabaho at pangmatagalang trabaho yon. Dahil sa inalok na yon ay hindi na nga nag-atubili pang paunlakan ng kanyang ama ang trabahong sinasabi ng kaanak nila. Nga pala, konting paliwanag ko lamang po mga kagiliw. Bata pa lamang ay sa bahay na ng aking ama naninira ng kanyang pinsang si Lester. Kaya naman ganun na lamang sila kalapit sa isa't isa. Kahit noong bata pa ay halos hindi na umano sila mapaghiwalay. Ayon pa kay Papa, sa kanilang dalawang magpinsan ay masasabi niyang tagilid siya kung pagbabasya ng itsura nilang dalawa. Lamang na lamang umano ng ilang paligo si Lester kesa sa kanya. Isipin niyo na lang, lalaking lalaki ang pinsan ni Papa pero may taglay itong mahahabang pilik mata. Maputi, matangos ang ilong at matangkad kaya naman kahit bagong salta lamang sila sa baryo, ay marami na ang mga kadalagahang nagkandara pa rito. Ang tawag nga sa kanyang pinsan noon ng iilan sa mga taga-baryo ay Tisoy. Hawig raw kasi nito, si Ian Veneracion noong kabataan pa lang. Sana all. Gwapo rin naman umano siya, kaya nga lang ay mas nangingibabaw talaga ang kagwapuhan ni Lester kesa sa kanya. Noong mga panahong yon ay nagkaroon sila ng malapit na kaibigan na isang dalagang nagngangalang Rena. Itong si Rena, Sir Seth, ay may pinsan ring bagong salta lang din sa baryo nila na itago na lamang ninyo sa pangalang Clarissa. Ayon sa aking ama, lantaran kong magparamdam si Clarissa ng nararamdaman nito sa kanyang pinsan. Kulang na nga lang ay ito na ang manligaw kay Lester noon. Parang lintarin umano kung makadikit si Clarissa kay Lester. Kaya minsan ay naaasar na ang aking ama't si Lester sa dalaga. Dahil grabe kung makadikit ito, lalo na sa harapan ng maraming tao. Hindi na lamang nila ipinapalata sapagkat ayaw rin nilang maging kabastos-bastos at ayaw ni Lester na mapahiya sa maraming tao si Clarissa. Samantalang si Rena naman ay masasabi ng aking amang mahinin, tahimik lang at pino kung kumilos. Yun bang tipong probinsyanang dalaga umano kung titingnan ng dalagang si Rena. Simple lamang rin kung manuot at minsan pa nga ay boyish pa ito kung manamit. Ang pinsan naman itong si Clarissa ay kabaliktaran ang pag-uugali at pananamit nun. Sa kadahilan ng halos lumuwa ng dibdib nito palagi dahil sa hapit na hapit ang suot nitong damit at palagi pa itong nakamaikling short, na halos makita na ang kasingit-singitan at buong kaluluwa nito. Minsan pa nilang pinagsabihan si Clarissa na magbihis ng naaayon dahil nasa probinsya sila at wala sa Manila. Kaya dapat magsuot naman ito ng formal para hindi mabastos ng ibang kalalakihan. Isa pa,
Si Clarissa lamang ang laman lagi ng usapan. Pinagsabihan nila ang dalaga nung minsang pumunta ito sa bahay ng pinsang si Rena at nagkataong naroroon ang aking ama't si Lester. Ngingiti-ngiti lamang si Clarissa kapag pinagsasabihan nila ito at para bang baliwala lamang ito kung nababastos na o ginawa ng pulutan sa umpukan ng mga tsismosang kapitbahay. Isang hapon, kakauwi lamang nilang magpinsan galing sa trabaho. Nang madatnan nila sa labas ng bahay ang mga magpinsang sina Clarissa at Rena. Malayo-layo pa lamang sila ay malapad na ang pagkakangisi ni Clarissa na nakatingin sa kanilang dalawa. Nako, nandyan na naman yung manliligaw mo, insan. Mukhang may dala na naman yatang pagkain. Ba't kasi ayaw mo na lang sagutin para hindi na yan magpabalik-balik pa sa bahay natin? Nakakaano pagmasdan eh. Daig pa yung hostess kung magsuot ng damit. Pabirong wika ng aking ama habang naglalakad sila papalapit sa bahay. Pabiro naman siyang binatukan ni Lester at nagwika ng, "Siraulo ka talaga, insan, no? Hindi ko manliligaw yung babaeng yan. Hindi siya yung tipo kong babae." Napabungis-ngis na lamang silang magpinsan matapos palihim na pag-usapan si Clarissa. Iniba lang nila ang usapan nung tuluyan na silang makalapit sa bakuran. Halos hindi magkamayaw sa pagkakangiti si Clarissa. Nang iabot nito ang daladalang kakanin kay Lester noon. Ipinagmalaki pa ni Clarissa na si lola niya yung nagluto umano ng kakanin na ito. "Maraming salamat dito. Nagabala ka pa, nakakaya sa lola mo." Nakangiting inabot ni Lester ang kakaning binigay ng dalaga sa kanya. "Ano ka ba naman, Lester? Ilang beses ko nang sinabi sa iyong huwag kang mahihiya sa akin. Alam mo namang lahat gagawin ko, mapansin mo lang ako, di ba?" Napangiwi na lamang umano ng bibig si Papa matapos sabihin yun ng dalaga sa kanyang pinsan. Dahil kahit kailan talaga ay hindi marunong mahiya si Clarissa. Bigyan niya naman sana umano ng konting kahiyan ng sarili niya. Napakamot na lamang ng ulo si Lester at masayang binati si Rena. Sinabihan niya itong pumasok na muna sa loob ng bahay at maghahanda siya ng merienda. Tatanggi na sana si Rena pero nakita ni Papa na mabilis nang hinawakan ni Clarissa ang kamay ng dalaga at nagpatiunang hinatak papasok sa loob ng bahay noon. Napapangiting napapailing na lamang ang aking ama habang sinusundan ng tingin ng dalawang dalagang naglakad na papasok sa loob ng bahay. "Nay, nandito lang po pala kayo. Bakit hindi niyo man lang pinatuloy si Rena?" Tanong niya nang madatnan niya sa kusina ang kanyang inang nagluluto ng hapunan. "Sinabihan ko na silang pumasok kanina kaya lang yang si Clarissa. Ang gusto niya ay hihintay na lamang raw nila kayo sa labas ng bahay." Seryosong sagot naman ng kanyang ina nang hindi man lamang siya nito tinitingnan. "Alam mo, hindi ko gusto yung karakas ng babaeng yun, ha? Ano ba yan siya? Nililigawan ba yan ni Lester? Kung makadikit sa pinsan mo, daig pa yung linta. Tingnan mo yung suot niyan, suot ba yan ng matinong babae?" Maring wika ng kanyang ina. Agad naman niyang sinaway at pinagsabihan ng kanyang inang huwag maingay at huwag lakasan ng boses nito. Dahil baka marinig ito ng mga bisita nila at nakakahiya nun. "Hayaan niyo na po siya, Nay. Baka nasanay lang talaga siyang ganyan yung kasuotan niya." "Abay, pagsabihan mo yung pinsa mong mag-ingat-ingat sa babaeng yan. Nararamdaman ko may kakaibang plano yan eh. Sa ikinikilos pa lang yan, baka magulat na lang tayo isang araw. Napikot na yung pinsan mo. Mukhang gagawin yung lahat eh. Makuha lamang yung si Lester." Saad ng kanyang ina. "Ay nako, kayo talaga, Nay. Siguro naburyo na naman kayo dito sa bahay kaya kung ano na yung pumapasok sa isipan nyo." Hinirapan siya ng kanyang ina at sinabihang kailanman ay hindi ito nagkakamali ng kutob. Kaya't mag-ingat-ingat tumano silang dalawa ng kanyang pinsan. Napabugan na lamang ng hininga si Papa at hindi na siya muling nagsalita pa.
Kinagabihan, habang nag-uusap silang magpinsan sa labas ng bahay at nagpapahangin, nakaramdam ng kakaibang kilabot ang aking ama. Pakiramdam niya ay parang kanina pa may nagmamasid sa kanilang dalawa mula sa kung saan nun. "Insan, may napapansin ka bang kakaiba sa paligid?" Tanong niya kay Lester. Saglit na tumahimik ang kanyang pinsan at lumingalinganon. Pagkatapos ay nagwikang, wala naman raw itong napapansing kakaiba. Sabay nagtanong ito kung ano ang napapansin ng aking ama nun. "Ano kasi? Parang kanina pa may nagmamasid sa atin. Hindi ko nga lang alam kung saan." "Baka guni-guni mo lang yan, insan. Mas mabuti pang pumasok na lamang tayo sa loob ng bahay para makapagpahinga na. Pagod ka lang kaya kung ano-ano na yung napapansin mo." Aya sa kanya ni Lester at natatawa pa ito ng bahagya dahil sa reaksyon ng aking ama, habang nagpapalinga-lingat para bang may hinahanap. Sumunod na nga itong maglakad kay Lester papasok sa loob ng bahay. Nung nasa pintuan na sila ay sandali pa siyang lumingon at sinubukang hagilapin kung sino ang nagmamasid sa kanila. Ilang segundo na ang lumipas ay wala pa rin siyang nakitang tao nun. Kaya naman isinara niya na ang pintuan. Pero noong hihiga na sana ang aking ama, saglit siyang napahinto nang makarinig siya ng malakas na lagabog sa bakuran ng bahay nila. "Ano yun, insan?" Si Lester naman ang nagtanong sa kanya. Sabay na pabalikwas ng bangon. "Hindi ko alam. Sandali lang at sisilipin ko lang sa labas kung anong malakas na lagabog na yon." Saktong paglabas niya ng kwarto ay nakita niya ang kanyang amang kakalabas lamang rin ng silid nito, kasama ang kanyang ina. Tinanong siya nito kung saan siya pupunta. Sinagot niya naman itong lalabas lamang siya sandali ng bahay para tingnan kung ano yung malakas na lumagabog. Pakiramdam niya kasi ay parang taong nalaglag mula sa puno. "Wala yun. Baka bunga ng niyog lamang yung nalaglag. Sige na, magpahinga ka na at may pasok pa tayo bukas." Utos nito sa kanya. Bumalik na lamang noon si tatay sa loob ng kwarto. Nagtanong naman ang pinsan nito nang makita niya nitong pumasok sa loob ng kanilang silid. "Oh, bakit bumalik ka kaagad? Nakita mo ba kung anong nalaglag sa labas?" "Hindi eh. Hinarang ako ni tatay. Huwag na raw akong lumabas ng bahay para tingnan kung ano yung ingay na narinig natin. Baka bunga lang raw ng niyog yon. Nalaglag mula sa puno." Tumango na lamang ang aking ama bago umayos ng higa. Nang nakahiga na ito ay nagkwentuhan muna silang magpinsan habang nagpapaantok. Hindi pa kasi sila dinadalaw ng antok ng mga oras na yon kung kaya't napag-usapan nga nila ang tungkol sa dalagang Clarissa. Sinabi ng aking ama sa kanyang pinsan ang babala ng kanyang ina. Sinabi niyang pinapaiwas na sila nito sa dalaga dahil baka mamaya ay may hindi magandang mangyari noon. Para kasi umanong ang lakas ng tama ng babaeng yon kay pinsan nitong si Lester. Baka mamaya umano niya ay bigla na lamang pikutin ito ni Clarissa o gayumahin. Lalo na't bagong salta pa naman sila tatay nung mga panahon na yun doon sa lugar. Kaya hanggat maaari ay iwasan na raw nila ito. Alam mo insan, kung talagang wala kang gusto sa babaeng yon, mas mabuti pang diretsahin mo na lamang si Clarissa. Sabihin mo sa kanya yung totoong nararamdaman mo. Para naman hindi na umasa yung babaeng yon. Dagdag niya pang wika. Sasagot na sana si Lester sa sinabi ng aking ama nang walang ano-ano. Ay nakarinig na naman sila ng ingay sa labas ng bahay. Ngunit sa pagkakataong yon ay huni na ng isang ibong hindi pang karaniwan. Nakakapanghilakbot pakinggan umano. Nagtaasan ng mga balahibo sa batok ni tatay at sandali siyang binalot ng takot. Wakwak!
Halos sabay pa silang dalawa ng pinsan niyang nagmamadaling lumabas ng silid. Pagkalabas nila ay nakita niyang nakasilip na sa siwang ng bintana ang kanyang ama. May hawak-hawak na itong matalas na itak. Hindi pa man siya nakapagsalita ay sinenyasan na siya ng kanyang inang huwag maingay nun. Sabay itinuro ang labas ng bahay nila. Dahan-dahan namang lumapit si Papa sa katabing bintana. Bahagya itong binuksan nang sa ganon ay makasilip din siya. Sa pagsilip niya, Sir Seth, ay sunod-sunod na napalunok ng laway ang aking ama. Sa kadahilanang may nakita siyang taong may mahahabang buhok na namumuhaghag at nanlilimahid sa langis ang buong katawan. Mabilisang tumakbo papunta sa madilim na parte. Hindi niya alam kung isa ba yung babae o lalaki. Nakatalikod na kasi nung nakasilip siya, kaya hindi niya nakita pang itsura nito. Pero magkagayon man, isa lamang ang masasabi ng aking ama, mga kagiliw. Hindi yon pangkaraniwang tao. Dahil sa para ba yung may sa aso kung kumaripas ng takbo. At sa ilang segundo lamang ay nawala na kaagad sa kanilang paningin ang nilalang na kumakaripas doon. Tay, ano yun? Hintakutang tanong niya sa kanyang ama matapos makita ang nilalang. Tinanong niya rin ito kung nakita ba niyang itsura. Hindi ko nakita yung itsura, anak eh. Pero malakas yung kutob ko, aswang yon. Kaya hindi kita pinalabas kanina dahil malakas ang kutob kong hindi basta-bastang kung ano lang yung nalaglag mula sa puno. Alam mo namang nakaraang araw lang natin kinuha yung mga bunga ng niyog sa puno, di ba? Kaya napaka-imposibleng bunga ng niyog yung nalaglag na yon. Nagsuwestyo naman si Lester na labasin nila at hanapin ang nilalang. Nang sa ganoon ay mabigyan ng leksyon at balaan yung hindi sila basta-basta matatakot. Wala tayong laban sa aswang na yon. Kita mo namang malaki ang buwan ngayong gabi. At kapag ganoon ay napakalakas ng mga ganyan. Kaya kahit anong gawin natin, wala tayong laban. Maliban na lamang siguro kung may alam tayong mga orasyon at pangontra sa mga aswang, gaya ng mga albularyo at manggagamot. Wika naman ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang pinalipas nila bago bumalik sa kanya-kanyang silid. Dahil baka mamaya ay biglang bumalik ang nilalang. Nagkape na lamang sila para malibang at hindi antukin. Pero lumipas ang gabing yung wala na silang naramdamang kababalaghan pa. Kinabukasan ay nagtanong ang kanyang mga magulang sa mga kalapit-bahay kung ano ang epektibong pangontra sa mga aswang na pwedeng isabit sa pintuan at bintana. Sinabi ng isa sa mga kapitbahay na magsabit ng makabuhay sa may pintuan. Nang sa ganon ay hindi makapasok ang kung sino mang may hindi magandang binabalak. Pwede rin magsaboy ng asin sa labas ng bahay kapag may kakaibang nararamdaman para maitaboy kung may nilalang man ang nagbabalak ng masama nun. Lahat ng mga pinayo ng kalapit-bahay ay sinunod ng mga magulang niya. Nagsabit sila ng pangontra sa aswang. Nagpausok na rin sila ng goma tuwing magtatakip silim na. Ayon pa sa aking ama, mga kagiliw, ng mga panahon yon, nagtataka sila dahil wala namang may sakit sa bahay nila o kaya'y buntis. Wala ding sanggol sa loob ng kanilang bahay. Kaya bakit sila inaaswang? Ang pagtatakang yon ay nawaglit rin sa kanilang isipan. Dahil lumipas ang ilang araw ay hindi na rin bumalik ang nilalang na yon. Kaya naisip nila na baka napadaan lamang ito at hindi talaga sila ang punteriya. Hanggang sa isang araw, tinapat na ni Lester ang dalagang si Clarissa. Sinabihan niya itong wag nang mag-aksaya pa ng panahong magpapansin sa kanya. Dahil kahit kailan ay hindi magiging sila dahil hindi niya ito gusto. Nasa labas ng bahay ang dalawa at nag-uusap. Samantalang ang aking ama at si Rena naman ay nasa may balkonahe lang. Hinayaan muna nila yung dalawang magkasarilinan nun.
Matapos magtapat ni Lester ng totoong nararamdaman nito sa dalaga, napansin ng aking amang biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Clarissa. Sumimangot ito at tila ba hindi nito matanggap ang mga sinasabi ng pinsan niya. Nakailang beses niya pang nakitang parang bumubulong-bulong sa hangin ng dalaga at napabunga ng hininga sa harapan ni Lester. Pasensya ka na talaga, Clarissa. Ayokong saktan yung damdamin mo. Kaya lang, kahit anong gawin ko ay wala talaga akong nararamdamang pagtingin sa'yo eh. Isa pa, may iba akong gusto. Hindi ikaw yun. Kaya sana, sa iba mo nalang ibaling yung nararamdaman mo para sa akin. Malumanay itong sinabi ni Lester sa dalaga bago ito tumingin kay Rena. Pagkatapos marinig yon ay bigla na lamang umalis ang dalaga nang hindi nagpapaalam. Napatanong naman si Rena kung anong nangyari kay Clarissa. Siyempre wala namang kaming masagot nun. Kaya sinabi naming mas mabuti na lamang nasundan niya ito. At baka mamaya maisipan pa noong magpatiwakal. Dali-dali namang nagpaalam si Rena at mabilis na humabol sa pinsan nitong nagmamadali ng maglakad papalayo. Grabe naman. Ang sama naman ng ugali ng babaeng yun, insan. Wika niya kay Lester. Mabuti na lang talaga at ipinagtapat mo na kay Clarissa yung totoong nararamdaman mo. At least, di ba? Isang sakitan na lang yan. Wala ka nang magiging problema at wala nang lintang didikit-dikit pa sa'yo. Huwag mo nang isipin pa yung babaeng yun. Kasalanan niya naman kung bakit nasasaktan siya sa mga sinabi mo eh. Matagal mo nang pinaparamdam sa kanyang hindi mo siya gusto pero palagi niya nalang ipinagsiksikan ng sarili niya sa iyo eh. Nababanaag niya sa mga mata ng pinsan niyang tila ba nakokonsensya siya sa mga binitawang salita doon sa dalaga. Ang buong akala ng aking ama at ng pinsan niya ay hindi na magpapakita pa sa kanila si Clarissa. Dahil ilang araw na ang lumipas ay hindi nila ito nakikita at hindi na rin pumupunta sa bahay nila ang dalaga. Pero isang hapon, habang nagkakape sa labas ng bahay umano si Lester, ay biglang sumulpot sa harapan niya si Clarissa. Sandali siyang napapitlag at nagulat sa biglaang pagsulpot ng dalaga. Nakita niyang may bitbit na kakaninang dalaga at nakangiting inabot ito sa kanya. Pasensya ka na pala sa inasta ko nakaraan, Lester. Nakakaya yung ginawa kong bigla-bigla na lang akong umalis ng walang paalam. Alam mo kasi, hindi ko lang talaga kasi mapigilang masaktan sa sinabi mo sa akin. Malumanay na wika ng dalaga kay Lester. Nakangiti namang kinuha yun ni Lester ang kakanin at nagpasalamat ito. Wala yun. Ako ngayon dapat humingi ng pasensya sa'yo eh. Dahil nakapagbitaw ako ng hindi maganda. Pasensya ka na. Nakangiting nagwika si Clarissa na wala na umano yun. Kalimutan na lamang ang lahat para wala nang samaan ng loob. Pinapanik niya sa loob ng bahay si Clarissa para sana ay ipaghanda niya ito ng merienda pero sunod-sunod na tumanggi ang dalaga at nagmamadali ng umalis. Ayon kasi sa dalaga ay idinaan lamang niya ang kakanin dahil may pupuntahan pa siya sa Karatig Purok. Noong makaalis na ang dalaga, ay tiningnan ni Lester ang kakaning binigay ni Clarissa. Nung makita niya yon ay bigla siyang nakaramdam ng gutom. Lalo na noong malanggap niya ang pagkain. Nagmamadali na siyang pumasok sa loob ng bahay at agad nang kinain ang bigay na pagkain ni Clarissa. Hanggang sa hindi niya namalaya na naubos niya na pala ang laman ng kakanin na yon. Sunod-sunod ba naman ang pagsubong ginawa niya kaya noong dumating na ang aking ama, ubos na ang pagkain. Nako, pasensya ka na insan. Hindi na kita natirahan ng pagkain bigay ni Clarissa. Ang sarap kasi, kaya hindi ko na malaya na naubos ko na pala. Ayos lang yun insan. Busog pa naman ako eh. Nagmerienda ako kanina sa trabaho. Magkakape na lang ako.
Tugon niya kay Lester. Nagpresenta naman ang kanyang pinsang ito na ang pagtimpla na lamang niya ng kape. Wala kasi itong pasok sa trabaho kaya nasa bahay lamang si Lester ng araw na yon. Nang matapos ng magtimpla ng kape ni Lester ay inilapag na nito sa mesa ang isang tasang kape at tinawag ang aking ama. Lumipas sa mga araw. Napapansin ni Papa na palagi nang nagkakasakit ang kanyang pinsan. Pabalik-balik ang lagnat nito. At napapansin niya ring may mga pantal at maliliit na butlig ang tumutubo sa balat niya. Para bang nahigad ito o nakakain ng hindi maganda. Kaya nagka-allergy. Pero sa pagdaan ng ilang araw ay hindi pa rin nawawala ang pantal at butlig nito sa balat. Kaya nag-aalala na siya sa kalagayan ni Lester. Insan, kamusta yung pakiramdam mo? Pag-aalalang tanong niya matapos itong bigyan ng gamot na nireseta ng doktor noon. Sunod-sunod na umiling si Lester at sinabi sa aking amang hindi pa rin maayos ang kanyang pakiramdam. Pakiwari niya. Habang dumadaan ng mga araw ay palaki ng palaki ang kanyang tiyan. Naaakalain mong namamanas noon. Nakakaramdam na rin siya ng palagiang gutom. At halos maya-maya ay kumakain ito. Pero dumadaan ang mga araw kahit na lagi siyang kumakain, ay mas lalo siyang pumayat ng pumayat noon. Hanggang sa natutuyot na ang buong katawan niya. Sabayan pa ang mga pisngi niyang naging humpak na. Mukha na siyang bangkay. Yung dating gwapo niyang mukha, sa isang iglap lang ay nawala na. Hindi na rin siya makatayo dahil napakalaki na ng kanyang tiyan. Ang sabi pa ng aking ama ay mapagkakamalan mong 8 buwang buntis ang kanyang pinsan noon. Tuwing sumasapit ang 6:00 ng gabi ay dumadagungoy na ito ng iyak na para bang labis-labis na nasasaktan. Ang mga pantal at maliliit na butlig na tumubo sa balat ng pinsan niya ay naging galis at kumalat na sa buong katawan niya. Awang-awa na ang aking ama pero wala siyang magawa dahil dinala na nila sa papublikong pagamutan ng kanyang pinsan pero walang finding sa mga doktor na sumuri dito kung bakit dinapuan ito ng kakaibang sakit. Pinatingnan na nila sa mga manggagamot at tambalan ng pinsan niya pero lahat ng iyon ay umatras dahil hindi umano nila mahanap o makita't maramdaman man lamang kung anong klaseng nilalang ang nagbigay ng sakit sa kanya. Kung ano-ano na lamang ang mga haka-hakang pinagsasabi ng mga manggagamot at tambalang nalapitan nila. Marami na ang mga ginagawang ritual. Nag-alay ng manok na purong itim sa engkanto. Dahil naengkanto umano ang pinsan ko at yun ang nagbibigay ng sakit sa kanya. Nagpadugo na rin ng baboy ramo pero wala pa rin nangyayari. Ang siste pa niyan ay parang mas lalo lamang lumalala ang kalagayan niya hanggang sa lahat ng nilapitan nila. Sumuko na. Gawa ng sa kahit anong gawin nilang pagre-ritual. Pag-aalay sa mga nilalang na sumalbahe kuno sa pinsan ni Papa. Wala pa rin. Hindi pa rin gumagaling ang pinsan niya. Pero kahit gano'n na ang sitwasyon nila mga kagiliw, na halos sumuko na ang pinsan ni Papa dahil sa kalunos-lunos na nangyari dito, ay hindi pa rin pinanghinaan ng loob ang aking ama't ang kanyang pamilya. Naghanap pa rin sila ng manggagamot. Wala silang pakialam kung saan man sila makarating. Basta't ang importante ay makahanap sila at mapagaling ang pinsan ni Papa. Hanggang sa isang araw, kumatok sa bahay nila ang kapitbahay nilang si Mang Ramon. May kasama itong matandang parang uugod-ugod na dahil sa kuba na ito kung maglakad at may saklay-saklay pa itong bitbit. Ipinakilala ni Mang Ramon sa kanila ang matanda. Sinabi nitong isa umanong batikang albularyo si Manong Osting. Nagmula pa sa Leyte. Kaibigan ng apo ni Manong Osting na naninirahan sa Karatig Baryo ang anak ni Mang Ramon.
At naikwento nga kina Manong Usting ang tungkol sa nangyari sa pinsan ni Papa. Nung minsang dumalaw ang anak ni Mang Ramon sa apo ni Manong Usting nun. Wala nang patumpik-tumpik pa at agaran nang inumpisahan ng matandang albularyo ang panggagamot. Unang ginawa ng albularyo ay kinapakapa niya muna ang tiyan ni Lester. Tapos ay tinawas niya ito sa pamamagitan ng puting kandilang. Ipinatak sa tubig habang nag-uusal ng mga orasyon. Matapos gawin yon ay lumabas sa pagtatawas nitong may babaeng nagkakagusto kay Lester nang gigigil yung makuha ang binata o kung hindi man ay mapatay ito. Muli na namang nagpakawala ng orasyon ng matandang albularyo. Pero ilang minuto na siyang nagpabalik-balik sa pag-uusal ay nahirapan siyang alamin kung sino ang sumalbahe sa pinsan ni Papa. Napakalakas namang kukulam na ito. Kinulam ka sa pamamagitan ng bulong sa hangin. Iilang mangkukulam lamang ang may ganitong kakayahan. Sambit ng matanda. Napapailing na lamang. Dahil yun pa lang ang unang beses na nakaengkwentro siya ng ganung uri ng mangkukulam. Na may lahi pa umanong aswang. Napakagaling magtago ng aswang na yon dahil hindi niya yun makita at mahuli kaagad. Napakadulas. Magaling gumamit ng mga taktika. Dahil sa hindi mahuli-huli ng albularyo ang aswang ay naisip niyang hindi magiging madali ang kakaharapin niyang laban. Ang ginawa niya ay binigyan niya muna ng dasal at pangontra sa katawan si Lester. May ipinainom rin siya sa binatang tubig na hinaluan ng isang patak ng langis at may kasamang orasyon. Sa tuwing iniinom ni Lester ang tubig na binibigay ng albularyo, ay nakita ng aking amang namimilipit sa sakit ng pinsan niya. Halos maglupasay na ito dahil sa sobrang sakit na hindi makatao umano. Ayon pa sa pagsasalaysay ng kanyang pinsan, sa tuwing iniinom niya ang tubig na bigay ng albularyo, ay may nararamdaman siyang gumagalaw sa loob ng kanyang tiyan. At nararamdaman niyang parang pinagbubutas ang kanyang lamang loob. Sa tuwing dumadampi ang iniinom niyang tubig na may orasyon sa loob ng kanyang sistema. Nakita ni Papa na may inipit ring kulay itim na kahoy sa hinliliit ng paa ni Lester ang albularyo. Sinlaki lamang yun ng piso. Sa bawat pagbitaw ng orasyon ng albularyo ay napapapitlag ang pinsan ni Papa. At sa paos na boses ay nagmamakaawa na itong itigil ang ginagawang panggagamot. Dahil hindi na umano nito makakayanan pa. Tiisin mo lang yung ginagawa kong panggagamot sa iyo. Kahit sobrang sakit. Dahil sa tuwing nararamdaman mong tila ba napapasok ka. Ibig sabihin lamang niyan ay nasusunog ang taong kumulam sa iyo. Wika ng albularyo. Ayoko na po. Itigil niyo na. Sobrang mainit at mahapdi na. Ialis niyo na sa akin yan. Hindi pinakinggan ng albularyo ang pagmamakaawa ng pinsan ni Papa. Sa halip ay mas diniinan pa nito ang ginagawang pag-ipit ng kulay na kahoy na ayon pa sa albularyo ay isang uri ng dignom. Halos mabingi na sila sa loob ng bahay dahil sa sobrang lakas ng pagsusumigaw ni Lester. Gustong-gusto ng tulungan ni Papa ang pinsan niya at gusto niyang patigilin ng albularyo sa ginagawa dahil baka mamaya, imbis na pagalingin ang kanyang pinsan, ay baka mapabilis lamang ang pagsundo dito ni kamatayan. Pinipigilan siya ng kanyang ina at sinabihang huwag mangialam. Hayaan ang albularyo sa ginagawa nito dahil nasa kalagitnaan na ito ng panggagamot. Napabuga ng hininga ang aking ama at tiniis na lamang ang sarili. Pilit na kinukumbinsing hindi dapat kaawaan ng kanyang pinsan dahil para rito lamang din ang ginagawa ng albularyo na yon. Hanggang sa maya-maya pa, ay nakita na lamang ni Papa na biglang bumulwak sa bibig ng pinsan niya
ang napakaraming tubig na animoy, gripong hinayaang buksan. Ilang segundo lamang ang lumipas. Nanlaki at nangilabot ang aking ama dahil sa kahindik-hindik na nasaksihan niya. Sa kadahilan ng kasabay ng pagbulwak ng suka ni Lester noon, ay may maliit na mga insektong sunod-sunod na nagbagsakan sa sahig. Nang hilakbot ang aking ama sa mga nakita niya at halos hindi niya maalis-alis ang paningin sa mga insektong nangihinang nagpupulasang gumapang. Kaagad na nagpausok ang albularyo. Itinapat sa pwesto kung saan nakapwesto ang kanyang pinsan. Noong kumalat na ang usok ay nakita ni Papa na unti-unting namamatay ang mga nakakadiring insektong parang mga lintang lupa. Sa paglipas ng napakahabang gamutan, ay natapos ring alisin lahat ng albularyo ang kulam sa katawan ni Lester. Pabagsak itong umupo habang nangangatog ang mga kamay na nagpunas ng pawis. Tapos ko nang gamutin ng pasyente. Mamaya, kailangan may sumama sa aking puntahan yung gumawa nito sa kanya. Bibiglan ko lamang siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Kaagad na nagpresenta ang aking amang sasama siya sa albularyong harapin ng nilalang. Gusto niyang ipaghigante ang kanyang pinsan dahil sa bawat araw na nagdaan ay nakikita niya kung gaanong nahihirapan ang kanyang pinsan noon. Dahil sa mga sakit na ipinataw ng mangkukulam sa kanya. Noon ngang sumapit ang takip silim, ay kaagad na silang lumakad patungo sa bahay ng aswang na sinasabi ng albularyo. Habang naglalakad sila ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ni Papa. Naroroon naman ang tatadarin niya ng pinong-pino ang nilalang sa oras na makaharap niya yon. O kaya naman ay walang tigil na kakastiguhin niya ang nilalang gamit ang buntot ng pagi hanggang sa mangisa ito sa lupa. Natigil lamang ang pag-iisip niya nang pumasok na sila sa isang makitid na daanan, purong talahiban at nagtataasang puno na ang bawat gilid sa daang tinatahak nila. At sa hindi kalayuan nga, ay may natanaw na siyang nag-iisang bahay noon. Pawala pa lang ang buwan sa kalangitan ng gabing yon. Kaya't hindi sila nahirapang tahakin ang daan kahit wala silang dalang pang-ilaw. Dahil sa sinag ng buwang nagbibigay liwanag sa buong paligid noon. Nang makalapit na sila sa bakuran ay sumenyas ang albularyong maganda na sila. Maya-maya pa ay saglit na napapidlag ang aking ama. Dahil nakarinig siya ng malakas na sigaw mula sa loob ng bahay. Sa pandinig niya ay tila ba pinaghalong baboy at kalabaw ang sigaw na yon. At ang kasunod noon ay ang malakas na pag-atungal. Hindi inaalis ng aking ama ang kanyang paningin sa pintuan ng bahay. Nang marinig niya ang paglangit-ngit noon na tila ba dahan-dahan yung binubuksan. Hanggang sa iniliwa mula sa pintuan ng isang matandang may pangit na kaanyuan. Nanlilisik ang mga matang nagtataasan ng mga buhok. Nakakapangilabot ang wangis ng nilalang. Mabilis na ibinuka ang kamay at walang pag-alinlangang sumugod sa kinaroroonan nila. Kasabay ng pagsugod nito ay nakarinig sila ng malahuni ng isang wakwak. At alam nilang nanggagaling yun sa matanda. Papasugod na sa aking ama ang nilalang pero mabilis na naitulak ng albularyo ang aking ama. Agarang hinataw ng saklay nitong hawak ang nilalang na yon. Malakas ang pagkakampas ng albularyo na naging dahilan. Kaya napaatras ng bahagya ang nilalang bago bumagsak sa lupa. Hayop ka! Nasaan ang apo mo? Ilabas mo kung ayaw mong mamatay ora mismo dyan sa pinagbagsakan mo. Galit na wika ng albularyo
habang patuloy pa rin ito sa paghataw ng saklay. Tanging paghihiyaw at pag-atungal lamang ang naging tugon ng aswang. Ilang saglit pa ay may lumabas ng bahay at nagmamakaawang sumisigaw na itigil na ang ginagawa at patakbong lumapit sa nilalang na yon. Nang tingnan ng aking ama kung sino ang sumisigaw, ay ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya. Nang makita niya ang dalagang si Clarissa. Clarissa? Anong ibig sabihin nito? Lola mo yung aswang na yan? Umiiyak na ang dalaga habang niyayakap ang matanda na nakahandusay sa lupa't duguan. Huwag mong sabihin ikaw yung kumulam sa pinsan ko. Pasindak niyang tanong sa dalaga nang makabawi na siya mula sa pagkagulat. Sa umiiyak na boses ay sinabi ng dalagang siya ang kumulam kay Lester. Kasalanan rin naman umano ni Lester ang lahat dahil siya nga na nga itong lumapit. Ay tinanggihan pa siya nito. Anya pa ng dalaga. Unang tingin niya pa lang sa pinsan ni Papa ay gustong-gusto na niya ito. Kaya naman gumawa siya ng paraan para mapalapit at mahulog ang loob ni Lester sa kanya. Kulang na nga lang ay ipagsiksikan niya ang kanyang sarili. Mapansin lamang siya ng binata. Pero kahit anong gawin niya ay mas lalo pang naging manhid ang binata. Hanggang sa umabot na nga sa puntong sinabihan siya ni Lester na hindi siya nito gusto at dapat ay layuan niya na ang binata. Grabe umano ang kahihiyang naramdaman niya nun. Pero ang mas lalong ikinasakit ng damdamin niya ay yung sabihin ni Lester sa kanyang may ibang babae itong napupusuan. Kaya nararapat lang na walang sino man ang pwedeng makinabang sa kanya. Kung hindi mapapasakin si Lester, mas mabuti nang mamatay na lamang siya para pare-parehong walang makinabang. Umiiyak pa ring wika ng dalaga pero mahahalata sa boses nito ang matinding galit na nararamdaman. Dahil sa narinig ng albularyo, mas lalong nagpintig ang tenga nito kaya naman malakas na hinatak nito ang dalaga. Walang pagdadalawang isip na winakasan niya ang buhay ng matandang aswang. Matapos niyang gawin yon ay grabe ang paglulupasay ni Clarissa. May inusal namang orasyon ng albularyo. Ibinulong sa hangin. Pagkatapos niyang ibulong sa hangin ang orasyong pinakawalan, ay nakita na lamang ng aking amang biglang bumagsak sa lupa ang dalagat na wala ng malay. Nagtanong daw ang aking tatay dito sa albularyo na ito at sinabihan siya ng albularyong huwag umano siyang mag-alala dahil parte lamang yun ng ritual na gagawin niya. Babaklasin niya kasi ang kakayahan sa pangungulam ng baguhang mangkukulam. Nang sa ganon ay hindi na ito makakapanakit pa ng ibang tao. Masyado pa siyang bata para hatulan ko ng kamatayan. May pagkakataon pang magbago ang dalagang yan kaya hayaan na natin siyang mabuhay. Wika ng albularyo. Pasalamat ka at hindi ako ang tipo ng albularyong agad-agad nagsisentensya ng kamatayan ng mga nilalang na nakakasagupa. Mapabaguhan man o batikang aswang man yan. Mangkukula mo ano paman. Pagbibigyan pa kita sa pagkakataong ito para magbago, iha. Kaya sana'y huwag mong sayangin ang pagkakataong binigay ko. Dagdag na wika ng albularyo. Matapos baklasan ng kakayahan sa pangungulam ang dalagang nakahandusay. Matapos yun ay iniwan na nila ang dalawang katawang magkatabing nakahiga sa lupa. Nang makauwi na sila, ay doon na isinalaysay ni Papa sa kanyang pinsan kung sino ang may kagagawan ng pangungulam at pang-aaswang rito. Tumahimik lamang si Lester matapos ikwento ni Papa ang lahat. Sa paglipas ng mga araw ay muling binalikan ng aking ama ang tirahan ni Clarissa. Pagkarating niya sa bahay ay abandonado na yon na wala ng tao. Naisip niyang marahil ay nagpakalayo-layo ng dalaga dahil sa ginawa nitong kahihiyan.
Nung nakikibalita naman sila kay Rena kung nasaan na si Clarissa, ay wala silang makuhang sagot. Dahil mismong si Rena ay hindi niya rin alam kung saan nagpunta ang kanyang pinsan at kung ano na ang dahilan kung bakit biglaang umalis ang kanyang lola at pinsan niya sa bahay ng tinitirhan ng dalawa. Ayon sa aking ama, walang kamalay-malay si Rena na namatay ang kanyang lola. Ang alam niya lang ay umalis sa lugar nila ang abuela niya kasama si Clarissa. Kung saan nagpunta, yun ay walang nakakaalam. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook, sa Instagram. Iwasan lang natin magpa-shoutout sa comment section dahil hindi natin siya ina-acknowledge. Okay? So bali unahin natin ngayon yung nagpapa-shoutout sa message sa mga members natin. Next week po tayo magpapa-shoutout. Sorry po, medyo busy lang tayo within this week, ngayong linggo, kaya hindi ako masyadong nakakapag-open. Kamusta po sir? Pa-shoutout naman po sa mama ko na puro na lang trabaho. Love you mama, from Celia Serrano. Sir, magandang araw po. Pwedeng pa-shoutout sa best friend kong si Brix Lester Patricio from Kuya Limuel. Gusto ko po siyang i-surprise. Gusto po namin makinig sa mga kwento mo. Sa katunayan, kapag natutulog siya sa bahay namin na palagi kami nakikinig sa mga kwento mo bago kami matulog. Matagal na po kaming nakikinig sa kwento mo. Favorite ko po yung Bakod ni Lola na ilang beses ko nang pinakikinggan. Thank you Sir Seth and more aswang stories. Sana po mag-grant ang request. Thank you Sir Limuel Dave de la Fuente. Shoutout kay Ma'am Legenebel Mia Santander Viana. Hello sa'yo ma'am. Shoutout kay Simply Jessie Valls. Sir, kaya ako nag-message sa iyo is para po magpa-shoutout. Alam ko kasi na hindi kayo nag-acknowledge ng shoutout sa comment section. Kaya na mag-message ako. Yun. Nababash kasi tayo yun. Solid listener mo ako, Sir Seth, mula 2022 until now. Napa-order ako ng speaker dahil sa iyo para mas dinig ko yung boses mo at kwento mo. So yun, sir, shoutout po. God bless and more listeners to come from Mariel Raquel. Thank you. Sir, shoutout kay Mary Grace Asinas ng San Juan City. Hello sa iyo, Ma'am Grace. Shoutout po ng belated happy birthday sa papa kong si Joseph Javier at lola kong si Julia Javier. Taga may bunga Pasig, lagi silang nakikinig sa iyo. And by the way, bagong subscriber nyo ko pero almost 1 year na ako nakikinig sa inyo from Joan Camerino Javier. Thank you po. Shoutout kay Philip Noel Emata Cabrillas. Sir, pa-shoutout po sir, silent listener since 2019, isa akong baguhang content creator pero mas madalas nauubos ang oras ko kakapakinig na mga kwento mo kaysa gumawa ng content. Palipas sa oras at pampaantok na rin ang makinig. Hindi buwang araw ko hanggat hindi ako nakikinig sa mga kwento mo from Grace Aguirre Baltasar. Push lang ma'am sa pagiging content creator. Good luck. Sir, na-addict na ako sa mga kwento mo. Gabi-gabi ako nakikinig sa kwento. Sana po ay araw-araw kayo mag-upload sa YouTube. Araw-araw tayo nag-upload. Maliban na lang sa Sir Seth na wala tayong upload every weekend. Pwede kong pa-shoutout sa aking asawa sa Pasay City, Mr. Luis Gonzales at yung dalawa kong anak, si Migs Rillo at Joaquin Rillo sa Olivares Compound, Parañaque. Thank you from Lou, Rena Luis. And last, hindi pa pala. Good day sir, pa-shoutout po si Arcel Eclarinal. Gabi-gabi po kami naghihintay ng mga bago niyong kwento. Kayo po kasi ang pampatulog namin tuwing gabi. From May Binoya. Thank you. And last but not the least, we're always listening sa YouTube channel, YouTube and videos. So, pa-shoutout po sa amin ng boyfriend ko na si Nash Gion. And I'm Jolly po. Thank you so much Sir Seth. Thank you Ma'am Jolly. Ay lang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Happy weekend po sa lahat. Bukas po ulit.